enjoy sa inyong group discussion. At hindi ko na po re-reviewin yun dahil yung discussion nyo ay yun na yun, yun na yun ang review ng ating tinalakay last Friday. So tayo po ay saglit na manalangin. Aming Amang Diyos, aming Panginoon, muli kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo sa mga oras na ito upang humingi ng iyong gabay sa amin pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo po ang bawat isa sa amin ng kaliwanagan at turuan mo po kaming lahat sa gabing ito. Tulungan mo po ako, O Diyos, sa aking paghahayag, sa aking pagpapaliwanag na magawa ko ito ng maayos. At ganoon din po ang aking mga kapatiran. Tulungan mo po ang bawat isa sa kanila na ang aming paksang tatalakayin sa gabing ito ay lubos na maunawaan. Salamat po sa napakagandang pribilehiyong ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Share ko po sa inyo ang aking screen. Ayan. Okay. Dali lamang po. Alright. So sa pagpapatuloy po ng ating discussion on what is the gospel, tayo ay nasa part 2 na, no, ng ating pong discussion. At dito ho tayo nagtapos nung last Friday. Ito ay isang paalala lang ho sa atin na maging ang Panginoong Hesukristo ay sinunod, no, ang Torah. At kasi dun sa tatlong components ng gospel na pinag-usapan po natin ay yung salvation, alam na natin po yon, at yung obedience. At ang pangatlo po ay yung proclamation, yung pagpapahayag, pagbabahagi. Now, when it comes to obedience, ano po ba yung i-obey natin? So, wala pong iba kundi kung ano yung sinasabi dun sa Torah. No? Ano ba yung nandoon sa Torah? Kaya mahalagang na pag-aaralan natin yun para alam natin kung ano yung sinusunod natin. Kasi nga, alam natin sa pag-aaral din natin na ang kahulugan ng kasalanan ay kapag nilabag mo ang kautusan, kapag nilabag mo ang batas. So, ano ba yung kautusan? Ano yung batas? Yun yung Torah. Kaya, ibig sabihin, pag nag-disobey ka sa Torah, nagkakasala ka. Kaya, bilang saved, bilang born again, tayo po ay dapat sumusunod sa kung anong sinasabi ng Torah. As an example, si Jesus Christ po sa Matthew 5:17 to 19, sabi niya sa kanyang mga disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets." So very clear, si Jesus Christ ay hindi na parito upang i-abolish yung Torah, no? Sabi niya, "I have not come to abolish them." Yung Torah, hindi siya naparito para i-abolish yung Torah, but to fulfill them. Ang ibig sabihin nung to fulfill ay sundin, gawin. Kaya si Jesus Christ po ay yun din ang kanyang pamantayan, sinunod yung Torah. Okay? Kaya kapag pinag-usapan po ay ano ba yung i-obey natin? Ang i-obey natin ay kung ano yung nandun sa Torah. Kasi pag hindi natin inobey yon, that is disobedience, it is a sin. Di ba? So yon. So tuloy na ho tayo sa ating tatalakayin sa gabing ito.
Now, dati po, siguro kayo din, no? Ang pagkaalam natin, ang gospel ay ipinangaral lang in the New Testament. Kasi nga, ang common na definition natin ng gospel ay si Jesus Christ ay namatay, inilibing at muling nabuhay. So kaya noon ang understanding natin sa gospel ay very limited lang sa New Testament. Hindi natin alam na ang gospel pala ay inihayag na doon pa sa lumang tipan. At ito po ay makikita natin sa Leviticus 23 verses 1 to 4, no? Itong mabuting balita na ito ay makikita po natin na naihayag na pala ito sa batas ng Diyos doon po sa Torah. So kaya ang gospel pala ay hindi pang New Testament lang. Ito ay pang Old Testament. Kaya lang Old Testament pa nandoon na nasa Torah na hindi lang nare-recognize ng tao. Sabi nga po dun sa Hebrews chapter 4 verse 2, sapagkat ang mabuting balita ay ipinahayag sa atin gaya rin ng sa kanila. No? Ngunit ang salitang kanilang narinig ay hindi nakinabang sa kanila sapagkat hindi ito sinamahan ng pananampalataya ng mga nakinig. Referring po doon sa noong pang unang panahon ay naihayag na sa kanila yon, kaya lang hindi na nila nare-recognize. So ibig sabihin, ang mensahe ng ebanghelyo, ang parehong mensahe na ipinahayag sa atin ay ipinahayag din po sa bayang Israel kahit nung unang panahon pa. So ang mensaheng ito ng kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ng Mesayas ay naipahiwatig na ho sa Torah. Ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan ang mga tagubilin tungkol sa mga itinalagang panahon, mga banal na araw na dapat nilang ipahayag. Sa Leviticus 23, 1 to 4, sabi po doon, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga anak ni Israel, ito ang mga takdang kapistahan ng Panginoon na inyong ipapahayag bilang mga banal na pagtitipon. Ito ang aking mga takdang kapistahan. 6 na araw kayong gagawa, ngunit sa ikapitong araw ay Sabat ng mahigpit na pamamahinga, isang banal na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang trabaho. Ito ay Sabat para sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Ito ang mga takdang kapistahan ng Panginoon, mga banal na pagtitipon na inyong ipapahayag sa takdang panahon. So, ang bawat isa sa mga banal na araw na ito, yung 7 Feasts of the Lord, ay paalala ng ginawa ng Panginoon para sa pagtubos ng kanyang sinaunang bayan, ang Israel. So ito pong ating tatalakayin na ito ay, as you can see on the screen, familiar na tayo dito, no? Pero dati noon hindi natin masyadong binibigyan ng pansin yan eh. Yun pala, itong 7 Feasts of the Lord na ito, ang ipinapahayag pala nito ay yung gospel sa New Testament, no? So ang bawat isa rin ay ang bawat isa po dito sa 7 Feasts of the Lord na ito ay larawan ng gawain ng pagtubos ni Kristo. Ito ay naglalarawan din pala ng gospel, o ito ay naglalarawan din pala ng pagtubos ng Panginoong Jesucristo. So ang kanyang unang pagdating at ang mga bagay na kailangan pa niyang tuparin sa kanyang ikalawang pagdating. So from the first coming to the second coming of Jesus Christ, inihayag pala nitong itong 7 Feasts of the Lord na ito. So ang sa katunayan, kapag ka po inoobserbahan natin ang mga kapistahang ito, tayo ay nagmomodelo ng ebanghelyo sa paraang propetiko, no?
Ang itinalagang panahon na makikita natin ay sa Old Testament ay naghahayag din pala ng mabuting balita. So tingnan natin kung paano ang tawag po dito ay Moedim, no? Itinalagang panahon or the appointed time of the Lord sa Leviticus 23. At ito po ay konektado uh, sa makasaysayan at hinaharap na gawain ng ating Mesaya na si Yeshua. Una po, yung kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa o yung sa English po tawag natin is the Feast of Unleavened Bread. Nagpapahayag ito ng mabuting balita dahil si Yeshua ang naging ating handog ng Paskuwa o sa Passover. Ang kanyang kamatayan ay para sa ating pagtubos. Yun yung sa Passover, no? Now, halos nag-overlap po yan no? Yung unleavened bread at saka yung Passover. So, ang mabuting balita sa kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa at unang ani, bukod sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ginugol ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang ministeryo sa pagtuturo ng salita ng Diyos, kung paano ito isabuhay. Ito ang kinakatawan ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa or yung Feast of Unleavened Bread. Ang mensahe ni Kristo na itinuturo rin sa kapistahang ito ay sumunod kayo sa akin. No? At dahil siya ang salita ng Diyos na naging tao, ang ibig niyang sabihin ay mamuhay kayo ayon sa mga utos ng Diyos. Ang pagsunod sa Mesayas ay nangangahulugan din po ng pagsunod sa batas ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin po ng pagsunod natin kay Jesus Christ ay pagsunod po sa Torah. Dahil iyon ang mismong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sumunod po siya doon sa Torah. Sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 6, ang sino mang nagsasabing nananatili siya kay Kristo ay dapat lumakad gaya ng paglakad ni Kristo. No? So, hindi tayo dapat sumusunod sa mga aral ng tao o sa mga gawi ng mundo kung ito'y salungat sa mga utos ng Diyos. Dapat tayong sumunod sa salita ng Diyos, hindi sa tao o hindi yung prinsipyo ng tao or philosophy ng tao. Ang utos na alisin ang pampaalsa sa ating mga tahanan at huwag kumain ng anumang may pampaalsa sa loob ng isang linggo ay may simbolikong kahulugan. Ito ay larawan ng pag-aalis hindi lang ng kasalanan kundi pati ng maling aral at tradisyon sa ating buhay. So si Kristo ay lubos na nagturo ng batas ng Diyos. Yan po ang itinuro ng Panginoong Hesus ang Torah Dapat nating tularan ang kanyang pamumuhay, no? Ang pagsunod sa Torah. Hindi tayo tinawag para sumunod sa doktrina ng mga Pariseyo, katulad po nila noon, mga Sadducees, o kaya naman sa ating pong kapanahunan, yung mga doctrines ng Pentecostal, ng Baptist, ng Katoliko, o anumang relihiyong gawa ng tao. Dapat to nakabatay lahat ang pagsunod natin sa kung ano ang sinasabi ng Torah sa atin. Dahil yun din po ang itinuro ng Panginoong Hesus at yun din ang kanyang sinunod. Kapag ginawa natin ito, no, na tayo po ay sumusunod sa mga prinsipyo o filosofiya ng tao, nalilito tayo kung sino ba talaga ang ating sinusunod. Kaya karamihan po ay mas nangingibabaw kung ano yung doctrine ng church. Imbis kaya makikita nyo po iba-iba ang doctrine ng church Iba ang doctrine ng Pentecostal. Ang Pentecostal ay naniniwala sa sa speaking in tongues. Ang Baptist iba rin ang doctrine, hindi naniniwala sa speaking in tongues. So kaya minsan
Kung ano po yung mga minor issues sa Bible, ginagawa nating major. At kung ano man yung major sa Bible, ginagawa nating minor. No? Nagkakaroon tuloy ng tagisan ng mga doktrina ang mga simbahan, kaya nagkakanya-kanya. Whereas ang itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus, ang sundin nyo ay yung Torah. No? Yun ang inyong ipamuhay. So dapat tayong sumunod sa Diyos at hindi sa tao. Sabi po sa Acts chapter 5 verse 29, mas nararapat na sumunod kami sa Diyos kaysa sa mga tao. Ang ating Mesayas po ay dumating upang ituro ng buo ang batas ng Diyos at sirain ang mga aral at tradisyon salungat sa salita ng Diyos. Kaya po siya ay talagang naging masyadong kontrobersyal nung panahon niya eh. Kasi ang sinalungat niya rito ay ang tradisyon ng mga Hudyo, no? Kasi nga yung mga Hudyo, yung mga Pharisees and Sadducees, lumihis na po sa Torah at ang pinairal na ay ang tradisyon. So sa panahon natin, makikita natin na walang halos pagkakaiba. Ang sinusunod ng tao ay more on the tradition and more on the doctrine of their denomination. So bihira na po siguro yung mga simbahan na talagang ang ipinapangaral at sinusunod ay kung ano ang nasa Torah. No? Ang ating pong Mesayas ay, as I have said, ay dumating upang ituro po ng buo ang batas ng Diyos. No? Kaya't tinatawag tayong mga anak ng Diyos dahil tayo ay dapat lumakad sa kanyang mga daan. Isabuhay ang kanyang salita at sumunod sa kanyang mga utos na nasa Torah. Si Yeshua po ay muling nabuhay sa takdang araw ng first fruits. Okay? So yung first fruits pala na sineselebrate noong Old Testament, ito po ay kapistahan ng unang ani. No? At sa araw na iyon, ang Panginoong Jesucristo po siya ay naging unang ani ng muling pagkabuhay. Isang paunang larawan ng muling pagkabuhay na darating pa. May nauna pa pong nabuhay na magmuli mula sa kamatayan. Ang pagkakaiba po, sila ay namatay ulit. No? Yung mga binuhay noon ay namatay ulit. Samantalang ang ating Panginoong Jesucristo po, nang siya ay namatay, nang nabuhay na muli, hindi na ulit siya namatay. Plus, si Jesus Christ po ay in His glorified body na nung nabuhay siyang magmuli. Kaya siya po yung unang ani, kumbaga, yung first fruits. So when we celebrate pala yung first fruits, we are also celebrating the resurrection of Jesus Christ. Kaya nga po sa araw na iyon, ang Panginoong Jesucristo ang naging unang ani ng muling pagkabuhay. Sabi nga po sa 1 Corinthians 15, verse 20 to 24, na binasa na po natin nung nakaraan, ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ang unang ani ng mga natulog, sapagkat sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating ang muling pagkabuhay ng mga patay. So ang mabuting balita ay kasama pala sa mabuting balita hindi lamang po yung Passover, hindi lamang po yung first fruits, yung pong unleavened bread, even yung first fruits, kasi yung first fruits ay referring sa resurrection naman ni Jesus Christ. Ano pa po? Yung pong ang ilan pa po dito ay yung Shabuot, yung Yom Teruah, yung Yom Kippur at yung Sukot, no? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 22 to 24, 24, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ni Adan ay dumating ang kamatayan, gayon din sa pamamagitan ni Kristo ay darating ang buhay. Ngunit bawat isa sa kanyang takdang panahon, si Kristo ang unang ani. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Pagkatapos ay darating ang wakas kapag ibinigay na niya ang kaharian sa Diyos Ama.
matapos wasakin ang lahat sa pamahalaan, kapangyarihan at otoridad. So next po ay yung Shavuot, or yun po yung Hebrew niya, no? Ang Greek niya ay yung Pentecost, tawagin natin. So sa takdong panahon ng Shavuot na tinatawag ding Pentecost, ipinagpatuloy ni Kristo ang gawain ng pagtubos. Ipinagdiriwang ng Shavuot ang pagsisimula ng kaharian ng Mesayas na kumakalat sa mundo sa pamamagitan ng gawain ng banal na espiritu sa mga mananampalataya. Lumaganap po no? Kumalat ang ebanghelyo, nahayag ang ebanghelyo. Ito po ay dahil sa pagkilos ng banal na espiritu. Ano po ba nangyari doon sa Pentecost? Hindi ba pinagkalooban sila ng kapangyarihan sa pamamagitan po ng pagdating ng Espiritu Santo? At ito ay konektado sa pagbibigay ng Torah na siyang ginugunita tuwing Shavuot. Kasi po naniniwala ang mga Hudyo na yung pong Pentecost, no? Or kumbaga ika 50th day. Doon po nung sila ay nasa ika-50 araw na sa disyerto, buhat nung lumabas sila sa Egypt, doon ibinigay ng Diyos ang Torah, no? Kaya yun ang pinaniniwalaan po ng mga Hudyo, na from the time they came out from Egypt, 50 days after, ibinigay ng Diyos yung Torah. Dito naman po sa New Testament, pagdating po nung ika-50th day, ibinigay naman po ang Holy Spirit, no? At yung Holy Spirit naman, siya po ang nag-empower sa mga Christians upang magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya ito ay konektado sa pagbibigay ng Torah na siyang ginugunita po tuwing Shavuot. Ang Torah ay tanda ng pamumuno ng Diyos sa Israel, ang batas ng kanyang kaharian. No? Tandaan po natin, ang Torah ay tanda ng pamumuno ng Diyos sa Israel, ang batas na ng kanyang kaharian. So ibig sabihin, kasi nanggaling sa Diyos yung Torah, yung instructions, yung batas ng Diyos, so ito po ay nagpapahayag din na ang namumuno na sa kanila ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, no? Kaya sa atin po, kung tayo ay sumusunod sa Torah, yun ang ating ipinapamuhay. Ang ibig sabihin po nun ay ang Diyos ang namumuno sa atin. Kasi sinusunod natin kung ano yung inuutos niya. So kaya kung sino yung sinusunod natin, siya yung namumuno sa atin. Kaya kapag ang Torah ay sinusunod natin ang namumuno sa atin. At ang namumuno sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. No? So kaya ang Shavuot ay tungkol sa muling pagtatatag ng pamumuno ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at ng banal na Espiritu sa mga nananalig sa Kanya. Sumunod po ay yung tinatawag nating Yom Teruah or Feast of Trumpets. Ang Yom Teruah ay isang kapistahang dapat ipahayag dahil maaring ito ang araw na tinutukoy kung kailan bababa ang ating Mesayas mula sa langit. So sa isang malakas na tunog ng trumpeta at isang sigaw, bubuhayin niya ang mga patay na sa kanya at titipunin ang lahat ng nabubuhay na alagad. Kaya ano po, talagang ito ay mabuting balita, di ba? Yung pala, yung celebration pala nila ng Yom Teruah or yung Feast of Trumpets, nagpapahayag po ito ng second coming naman ng Panginoong Jesucristo. And napakaganda pong balita nito. Di ba? Napakagandang balita nito kasi isipin nyo po, parang pag nakikinig tayo sa news ngayon, kapag
inuobserbahan natin kung ano nangyayari sa kapaligiran natin, sa ibang bansa, parang minsan na itatanong natin sa ating mga sarili, ano pa kaya ang kinabukasan ng ating mga apo? Kumbaga tayo pong mga matatanda, ilang panahon na lang ay mawawala na tayo dito. Pero kung ganitong uri pa rin ng gobyerno at uri ng mundo ang napalala ng palala, ang korupsyon at ang lahat ng katiwalian, na itatanong tuloy natin, ano pa ang magiging kinabukasan ng ating mga apo? Ano ang lalakihan nilang mundo? Ano ang lalakihan nilang kapaligiran? Mabuti na lamang po ito ay mabuting balita dahil ang Panginoong Jesucristo pala ay muling magbabalik at ito ay sinisimbolo po ng Yom Teruah. Ang pagtunog ng trompeta ay nangangahulugan ng muling pagbalik ng Panginoong Jesucristo upang siya ang maghari dito. So may pag-asa pala. No, may pag-asa pala, may darating pala yung time na magiging maganda ang takbo ng mundong ito dahil ang Panginoong Jesucristo na ang siyang mamumuno. No? Ang siyang mamumuno. Kaya po, kapag pinapractice natin, sinusunod natin kung anong sinasabi ng Torah, sinusunod natin kung sino yung namumuno sa atin. At wala pong iba kundi ang Panginoong Diyos. And one day po, ang talagang mamumuno na dito sa earth ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. And then comes the Yom Kippur, yung Day of Atonement. Ang Yom Kippur ay maaaring larawan ng araw ng paghuhukom. Ang araw kung kailan ikukulong ang kalaban ng Diyos sa loob ng 1,000 taon. At ito po ay mababasa natin sa Revelations chapter 20 verses 2 to 3. Kapag nakulong na ang mandaraya, masusulong na ang kaharian ng katwiran ni Kristo. This is good news. So, good news ito dahil ito pong gumagawa ng lahat ng mga ng mga kasalanan sa mundong ito, lahat ng mga kahirapan ng tao ay magwawakas at siya ay makukulong. Walang iba kundi si Satan. Maaring ito rin ay larawan ng kasalan. No? Ang espiritual na kasalan sa pagitan natin bilang bride at ng ating Messiah bilang bridegroom. So hindi ba pagka pagka may kasalan, masaya to eh. Pinagdiriwang talaga ito pag may kasalan. So kaya magandang balita po ito para sa atin kasi meron pala tayong inaasahan. We can look forward pala na darating po yung time na talagang magkakaroon tayo ng kapanatagan, kaginhawahan, kapayapaan, at tayo po ay kumbaga sa boyfriend-girlfriend ay makikipag-isang dibdib, no? Sa ating Panginoong Hesukristo. Wow! Good news po yun, no? At kapag dumating ang araw na yon, tiyak na mabuting balita ito para sa atin, mga kapatid. And then yung Sukot, nakase-celebrate lang po natin, which is the Feast of Tabernacles. Ang Sukot ay kapistahan ng kagalakan. Paggunita sa panahon na ang Diyos ay tumira kasama ng tao. Ito ang panahon na ang Diyos ay nananahan sa gitna ng Israel sa isang tolda habang sila ay naglalakbay sa ilang. Ang mabuting balita sa Sukot ay para din pong ganon, no? Ang ating Panginoong Jesucristo ay, actually, maganda nga po doon, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa ating puso, pinanahanan tayo ng banal na Espiritu. Tayo po ay naging dwelling place ng Diyos, naging temple of the Holy Spirit. So, natupad din ang kahulugan ng Sukot nang ang salita ng Diyos ay naging tao sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo at tumira sa piling ng mga tao. Di ba? May mga dahilan para isipin na maaring ipinanganak mismo si Messiah sa panahon ng Sukot. Yan po yung paniwala ng mga Hudyo na
Ano po, hindi December 25 ipinanganak si Jesus Christ, no? Ang paniwala po nila si Jesus Christ ay ipinanganak during the celebration ng Sukot. Kasi nga, siya ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa tao. Kaya yun ang paniwala nila, no? Na si Jesus Christ ay ipinanganak during the Sukkot festival, during the Sukkot celebration. Kasi nga po, yun ang sinasabi nila ang ah, na ang Diyos ay salita at ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. So kaya yun po yung kaya naniniwala sila na si Jesus Christ ay ipinanganak sa panahon ng Sukot. No? May mga na ang kapistahang ito ay mabuting balita para sa atin, di ba? Dahil ito ay larawan ng paghahari ni Kristo sa lupa, kung saan ang Diyos ay muling mananahan sa piling ng mga tao. Sa panahong yon, makikibahagi tayo sa kasalan ng kordero. Ang sukot po ay larawan din ng Sabbath day, ang huling 1,000 na taon sa 7,000 na taong plano ng Panginoon. Kasi po, yung 1,000 years, yung millennium na tinatawag natin, ang Panginoong Jesucristo, siya na ang maghahari dito sa lupa. At ito yung pinaka-iintay-intay natin, na siya na yung maghahari dito. And for sure, walang corruption na doon. Ano po, na mangyayari. At ito po ay isang uri din ng Sabat. Bakit? Kasi mapapahinga tayong lahat sa kahirapan, sa kapighatian, mapapahinga tayo ang ating damdamin, ang ating mga isipan, nawawala na po ang ating mga pag-aalala sa buhay. So, kaya yung sukot po is also a form of Sabat dahil magkakaroon tayo ng kapahingahan sa loob ng 1,000 taon. At ito po ay mabuting balita, di ba? Napakabuting balita po niyan. Ipinapakita nito na tayo ay makakapagpahinga kasama si Kristo sa loob po ng 1,000 years bago dumating ang bagong langit at ang bagong lupa. Ipinaliwanag ito ng may akda ng Hebreyo sa Kabanata chapter 4 bilang pahinga ng ating hinihintay na pasukin, no? Now, lahat ng itinagang araw ni Yahweh ay nagtuturo po ng ebanghelyo. Yung pong 7 feasts of the Lord, ito po ay nagpapahayag ng gospel. Yung unang 4 ay nagpapahayag ng first coming, and then yung sumunod na 3 ay nagpapahayag ng second coming. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga araw na ito para sa Diyos. At ito rin ang dahilan kung bakit pilit ng kalaban na kumbinsihin ang bayan ng Diyos na ang mga araw na ito ay wala ng saysay. Kaya the adversary seeks to distort or abolish God's appointed times because they proclaim the gospel. So ito po ang kaya galit ang kalaban sa ebanghelyo eh. Galit po ang si Satanas sa gospel. Kaya galit din, kaya pinipilit niya po na i-abolish yung 7 feasts of the Lord. Makikita niyo po, di ba? Ma-observe niyo sa panahon natin ngayon, hindi po maraming simbahan ang nagse-celebrate ng 7 feasts of the Lord. At hindi maraming Kristiyano ang nakakaalam na yung 7 feasts of the Lord pala na yon, pag tiningnan mo yung sinuri mo, ang mensahe nun, yun po ay gospel. So the 7 feasts of the Lord ay gospel. No? Gospel po. At yun ay, kumbaga yung 7 feasts of the Lord na yon, yun pong lahat na yon ay naglalarawan pala ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Yung kanyang pagkamatay, yung kanyang muling pagkabuhay, yung kanyang pagparito, yung muli niyang pagbabalik,
So lahat pala yun, yung seven feasts of the Lord na yon ay nagpapahayag pala yon ng kung ano yung inaccomplish ng Panginoong Hesukristo. Kaya galit ang kalaban sa Ebanghelyo. Galit ang kalaban na maipahayag ang gospel. Kaya kung mapipigilan niya tayo na wag nating ipahayag yon, masaya siya. Kaya 'di ba sabi nga natin do sa pag-aaral natin na isa sa mga tatlong components ng gospel ay yung proclamation. 'Di ba? Ipapahayag mo. Mabuting balita 'yun eh. Itong pinag-aaralan natin na ito, seven feasts of the Lord na ito. Mabuting balita lahat ito eh. Ayaw ni Satan na maipahayag 'yon. Kaya andyan, no? Minsan ginagawa niya na minsan meron tayong takot na magpahayag, minsan nahihiya tayo, minsan gustong-gusto na nating i-share pero inaabot tayo ng hiya. Kaya hindi natin na i-share. Minsan naman naabot tayo ng takot. Pero kasi yun ang gustong mangyari ni Satan eh. Ayaw niyang maipahayag yan eh. Ayaw niyang i-practice ng mga churches ang seven feasts of the Lord kasi yung seven feasts of the Lord ay naghahayag ng gospel. No? Yung ayaw niyang ipahayag natin yung pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo at muli niyang pagbabalik. Kasi yun po ay gospel. Ayaw ni Satan. No? Kaya kapag hindi natin ginagawa yun, no, masaya po si Satan kapag hindi natin ginagawa yun. Masaya si Satan doon. Kasi hindi nahahayag ang gospel. So, kaya ang pinakamabisang paraan para simulan ang pag-atake sa ginawa at gagawin pa ni Kristo ay ang linlangin ang bayan ng Diyos na ang mga itinalagang panahon ay wala ng halaga. Yun po ang pinakamabisang paraan ni Satanas, no? Na pigilan niya ang pagse-celebrate ng seven feasts of the Lord, pigilan niya. Kasi pag sineselebrate natin yon, ipinapahayag po natin doon gospel. No? Pinapahayag po natin gospel. Pero paano magiging hindi mahalaga ang pagpapahayag ng ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kapistahang itinakda ng Diyos? Makikita natin ang mga araw na ibinigay ng Diyos bilang paggunita sa ginawa ni Kristo at sa mga gagawin pa niya ay lahat tungkol sa ebanghelyo, tungkol sa gospel. Kaya ang sinabi ni Pablo na ang ebanghelyo ay ang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Kristo ay isang buod lamang, isang capsule summary, ika nga, ng mas malalim na ebanghelyo na matatagpuan sa buong kasulatan, hindi lang po sa New Testament, kundi sa buong kasulatan. Kaya nakita natin yung pong sa Old Testament and the New Testament, ang mensahe po is the gospel, no? So, ang ebanghelyo o ang gospel ay hindi lang isang simpleng mensahe ng kaligtasan. Ito ay isang buong kwento ng pagtubos na ipinapahayag sa mga itinalagang araw ng Diyos sa buhay ni Messiah Yeshua at sa ating pagsunod sa Kanya. Sa mga susunod pong bahagi ng seryeng ito ng What is the Gospel, mas ilalalim pa natin ang pag-unawa sa kung paanong ipinakita ng kasulatan ang kabuuan ng ebanghelyo. So bilang pagtatapos po, mga kapatid, ang ebanghelyo ay ang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Messiah Yeshua. Sang-ayon po sa 1 Corinthians 15:1-4. Kapag tayo'y naniwala sa ebanghelyo at tinanggap si Yeshua bilang tagapagligtas, tayo ay binibigyan ng buhay na walang hanggan. Pangatlo po, ang buhay na walang hanggan ay hindi bunga ng gawa, kundi kaloob ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Messiah Yeshua. Sumunod po, gayunman ang tunay na pananampalatayang nagliligtas ay magbubunga ng pagsunod kay Messiah. Kasama na ang pagsunod sa mga utos ng Diyos gaya ng ginawa ng Panginoong Jesucristo.
Ang pagsunod ay ebidensya ng ating pananampalataya. And lastly, ipinapahayag ng Torah ang mensahe ng Ebanghelyo. Makikita ito sa mga itinalagang panahon, no? Yung appointed times sa Leviticus chapter 23 na dapat pa rin nating isabuhay bilang paggunita sa mga ginawa ni Mesayas. So marami pa tayong iahayag tungkol sa kabuuan ng Ebanghelyo, kaya subaybayan nyo lang po ang pag-aaral na ito. Naway naging pakinabang sa inyo ang teaching series po na ito. At tandaan, patuloy na saliksikin at subukin ang lahat ng bagay. Shalom at magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Stop na yata.